Samantala, nananatiling naka-alerto naman ang mga sundalo sa Sulu sa gitna po yan ng operasyon kontra sa Abu Sayyaf. Ang mga mamamahayag na naroon, pinalipat na ng kampo dahil sa banta ng pag-atake naman ng bandido kagabi. May live report si June Veneracion. June? Magandang umaga sa iyo. No? Kahit mas tahimik na ang sitwasyon ngayon dito sa Sulu, ay ayaw pa rin magpakasiguro ng militar. Kagabi ay napilitang lumikas at lumipat ng kampo ang mga media gaya namin para na rin daw sa aming seguridad. Sa gitna ng operasyong militar laban sa Abu Sayyaf dito sa Sulu, inilipat kagabi ng militar ang mga journalist na nandito ngayon sa Sulu at nagko-cover, walang paunang abiso. Bigla na lang kaming sinabihan na mag-impake at lumipat sa mas malaking kampo. Ineskortan kami ng mga sundalo sa aming paglipat. Ito ay dahil sa report na may mga pag-atake na gagawin ng Abu Sayyaf Group. Bago kami lumipat dito sa Camp Tudolfo Bautista, ilang araw din kaming tumuloy sa kampo ng 35th Infantry Battalion. Kagabi may mga report ang militar na ang civilian community sa paligid ng kampo na aming unang tinuluyan ay nagsipaglikas na daw. Ano nga bang ibig sabihin nito? Sa mga lugar na tulad nito sa Sulu, kapag ang civilian community ay nagsilikas, isa sa mga posibleng dahilan ay maaring magkabakbakan. Karaniwan na kasing paniwala na karamihan sa civilian community ay mga kaanak din ng Abu Sayyaf, kaya natitimbrihan kapag merong gagawing kaguluhan. Sabi ni Brigadier General Arnel de la Vega, commander ng Joint Task Force Sulu, naniguro lang siya, kaya niya inilipat ng kampo ang media. Para malinaw lang dito sa Sulu, ang mga journalist tulad namin ay sa loob ng kampo militar nakatira. Ganito na ang naging sistema mula ng may mga makidnap na journalist dito sa Sulu. Kagabi ay nabasag din ang pansamantalang katahimikan dito sa probinsya. Dinig mula dito sa aming pwesto ang pagputok ng mga kanyon ng militar bago pa rin o bahagi pa rin ito ng military operation laban sa Abu Sayyaf. May mga dumating na ditong karagdagang puwersa ng Army. Sa ngayon nasa 7,500 na sundalo na ang nandito. Inaasahan pang matadagdagan ang bilang na yan, Connie. Mula noong Biyernes, 15 sundalo at 30 Abu Sayyaf na ang nasawi sa pagpapatuloy nitong military operation laban sa Abu Sayyaf Group para na rin mailigtas yung 23 bihag ng Abu Sayyaf, Connie. Yes, June, si Connie ito, no? Gusto lang natin malaman kailan ba darating yung reinforcement na sinasabi na yes, supposedly susunod, ano? Yung unang bahagi o yung unang batch ng additional troops, Connie, dumating na kahapon ito. Mula ito sa Samar, isinakay ito ng C-130 mula Samar papunta rito sa Hulo. So mga 500 troops yan, Connie. At hindi lang yan, mukhang marami pang masusundan kasi ang inaasahan ng militar dito, around 3,000 yung idadagdag na tropa dito sa probinsya. So 500 less 3,000, may mga inaasahan pa tayo mahigit 2,000 na troops na ibubuhos dito sa probinsya. So kung magkaganon, lalabas na almost 10,000 na ang magiging operating forces dito sa probinsya at ang kanilang hinahabol na sa mga 250 na Abu Sayyaf, Connie. Alright, so lumaki ng konti doon sa naunang mga report ng militar na nasa 200 lang June, ano, yung Abu Sayyaf. So ngayon 250, maaari pa bang sinasabi nga dahil hindi naman daw talaga kilala, no, kung halimbawa mismong civilian o sila ba ay miyembro talaga ng Abu Sayyaf? Yung estimate na yan, Connie, nag-vary naman yan sa mga 200, 250. Diyan naglalaro yan. Pero kung pag-aaralan mo yung kasaysayan nitong grupo na ito, halos mag-peak ito ng mga 1,000. Right. Siguro mga many years back, nung talagang kasagsagan ng kalakasan ng pangingidnap nila. Pero syempre, ang concern dito, pag may mga ganitong lal, actually, makukonsider na may lal ngayon sa fighting, ang mangyayari dyan ay magkakalat-kalat yung mga yan. Isa naman sa laging major concern ng mga operating forces, pag nagkalat-kalat na mga yan, pwede namang mag-merge yan sa civilian population. At hindi mo naman malalaman kung ano yung Abu Sayyaf at kung sino yung civilian dahil hindi naman naka-uniforme yung mga yan. At ang isa sa mga oportunidad yan, itong mga nangyayari ngayong paglikas ng mga residente dito sa Sulu, ang number nila sa mga more than 500 na nasa mga evacuation center dahil na rin sa patuloy na military operation
dito sa Abu Sayyaf. Na siyempre, ang alam naman natin, ang main mission at yung talagang objective ay magkaroon din ng katahimikan finally dito sa kanilang probinsya ng Sulu. June, magdarasal kami para sa inyong kaligtasan dyan. Ingat kayo. Maraming salamat.